Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Janelle. And yes, kagaya ng nakikita nyo sa title natin ngayon, lifted na po yung ban ng Kuwait for all visas type para sa mga Pilipino. So, sa mga hindi nakakaalam kung kailan at ano nangyari, kung bakit nagkaroon ng travel ban o visa ban sa mga Pilipino dito sa Kuwait, is ganito po kasi yun. Last year, February, nagpatupad po ng ban for first time domestic worker yung ating bansa, Pilipinas syempre, na makapunta dito sa Kuwait. So, dahil kasi yan dun sa alleged murder ng isang kabayan natin na nagtatrabaho sa bahay, alleged daw na pinatay siya ng minor de edad na among lalaki niya. So yun, dahil doon nagpatupad ng ban yung side natin, yung Pilipinas, at dahil naman sa panggigigil din siguro ng bansang Kuwait, ang ginawa naman nila is last May nagpatupad ng fully visa ban sa lahat ng workers o sa lahat ng Pilipino, anong tawag doon, dependent visa man yan, domestic visa, permit, or yung visa 20 na tinatawag dito sa Kuwait. Shh! Ay, baby! Yung aso ko. And visa 18, kagaya ng visa ko. So, yun nga. Napakagandang balita, and yet madami nagtaas ng kilay. At syempre, dahil doon, maraming nanggigigil dahil bakit daw nakipag-agree na naman yung Pilipinas dito sa Kuwait. Syempre, hindi mo naman maiwasan yun kasi syempre, kabayan mo yung nasaktan, kabayan mo yung namatay. Pero hindi mo naman maialis talaga na madami talaga mga Pilipino na gustong magtrabaho at gustong pumunta dito sa Kuwait. Kagaya na lang, maraming nagtatanong sa akin na, ate, kailan mag-open yung Kuwait? So, eto na yung chance nyo na magtrabaho dito sa Kuwait. But, personally, ako talaga, hindi ko sinasuggest na magtrabaho kayo as kasambahay or domestic worker dito sa Kuwait. Kasi nga, iba nga yung kultura nila. Ang dami mong i-adjust. Ako, okay na sa akin na magtrabaho kayo dyan, like sa Hong Kong or dyan sa Singapore. Madaming open. Kasi pag nagtrabaho kasi dito sa kasambahay sa Kuwait, ang daming pwedeng mangyari. Hindi naman sa dinidiscourage ko kayo, pero ang dami na kasi mga nangyari before na hindi magaganda. Though, marami rin talagang mga nagtatrabahong mga kasambahay na Pilipino dito sa Kuwait kasi yung amo na napuntahan nila is mabait at tinuturog sila na pamilya din. Pero swertehan lang din, kaya huwag nyo isugal yung swerte nyo. Kaya kung gusto nyo, pwede nyo rin kagaya ng sinasuggest ko, pwede nyo rin i-upgrade yung skills nyo. Like, yung iba kasi mahina yung loob, kasambahay lang yung kaya ko. No, pwede nyo i-upgrade yan na pwede kayong mag-aral, magtrabaho sa salon or pedicure, manicure. Ang lalaki ng sahod nila, in fairness, mas malaki pa yung sahod nila kaysa sa akin. So yun, sa mga skilled workers naman, maraming nagtatanong sa akin, ang dami nagtatanong sa akin kung kailan daw ililift or kailan daw magbubukas ulit yung Kuwait sa Pilipinas. So, eto na yung chance. See you soon. Ang sa akin lang, advice ko lang sa inyo, kung gusto nyo magtrabaho dito sa Kuwait, look for the legit and licensed na mga agencies. How to know? Tignan nyo kung meron silang job offer from Kuwait na nakalist dun sa POAA. Tama ba? POEA. Yun. So, yun. Open na yung Kuwait. Huwag kayong mag-alala. Safe naman dito. Ang dami ko na mga kaibigan dito. Actually, mga katrabaho ko, they are more than 10 years na nag-work dito sa Kuwait. And yeah, mag-10 years na rin ako. And so far, I work as barista dito sa Kuwait. Okay yung pasahod nila, malaki. Yung labor law para sa mga expat is maganda.
And ano pa? So yun, madaming gusto pa rin magtrabaho dito sa Kuwait kasi nagagandahan pa rin sila sa Kuwait. So paano yan? See you soon here in Kuwait, and upgrade nyo lang laging skills nyo. Madaming binibigay na programa yung TESDA na mapapakinabangan nyo para makapag-apply kayo at makakuha kayo ng mataas na sahod dito sa Kuwait. I think yung TESDA is nag-o-offer na ngayon ng barista course. Do it. Ganda ng sahod ng mga barista dito sa Kuwait. So guys, that's it for now. Masaya lang ako na nag-open na yung Kuwait kasi may topic na naman tayo. And go para sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. So guys, hanggat kaya pa, hakutin lang natin ang hakutin ng kayamanan ng Kuwait papunta sa Pilipinas para sa ekonomiya. Laban lang! To be honest din naman kasi talagang maganda talaga yung pasahod dito sa Kuwait. For me, kaya ako pumunta talaga dito kasi compared ko yung pamumuhay ng mga skilled worker or pamumuhay ng mga worker dito sa Kuwait, mas maganda siya compared sa ibang Middle East. As you know, ang pinakamataas sa banknote sa buong mundo is Kuwaiti dinar. So, ibig sabihin, maganda talaga yung ekonomiya ng Kuwait. So, kaya ini-encourage ko rin kayo. Tara, trabaho tayo dito sa Kuwait. Trabaho tayo ng marangal, guys. Iwas landi. Char lang. Baka may magalit, baka may matamaan. At huwag kayo masyado magpaganda kasi baka ma-deport kayo. Char lang ulit. Chika lang. So, yun, guys. Huwag kayo matakot. Maganda dito sa Kuwait. Safe kayo dito. Nagbabike nga kami, oh. Nagbabike nga ako minsan dito sa Kuwait. Ng gabi, lalo na kapag, winter, nagbabike lang ako papuntang dun, sa pasyalan ng mga Pilipino. Tinatawag yun na Little Manila or also, so yun. So, that's it for now. Kung madami nagtaas ng kilay, sana madami rin kayo natuwa dahil bukas na ulit yung mga visa papunta dito sa Kuwait para sa ating mga kababayan. At yung mga kababayan natin dito sa Kuwait na may mga anak or may mga kapamilya na gustong dalhin sa Kuwait, galing dyan sa Pilipinas is madadala na ulit nila, makakapiling na ulit nila yung mga pamilya nila. Kasi before kasi kahit yung family visa is talagang nakaban. So, that's a good news talaga. That's a really good news for me. So, guys, kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, please do a thumbs up. And yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, please pakisubscribe na rin po para laging kayong notify every time na mag-upload tayo ng mga ganitong videos. Ang kulit mga asa ko. See you next time. Bye-bye.